Kamusta, mga minamahal kong kapatid? Naway sumainyo at sa inyong pamilya ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ako si Pastor Antonio Jr. Nanalangin ako at humingi sa Diyos ng salita para mabigyan ka ng espiritual na gabay ngayon. Alam ko na marami sa inyo ang dumadaan sa pagbabago. Parang may pagbabago nang nangyayari o nararamdaman mong may magbabago sa buhay mo. Nangyayari ito kapag gustong gumawa ng bago ng Diyos at kailangan mong umasa sa Kanya sa lahat. Sa mga oras na iyon, lalapit ang dyablo at mag-aalok ng shortcut. Isang bagay na mukhang kaakit-akit at parang sinabi na rin ng Diyos sa iyo. Kung hindi ka magdarasal, magbantay, at magpapadala sa nararamdaman o nakikita mong maganda, siguradong matitisod ka. Nandito ako ngayon para maging tinig ng Diyos sa buhay mo. Mag-ingat ka sa mga tao at payo sa paligid mo. Maraming tao ang may mabuting intensyon, pero kulang sa espiritual na pananaw sa sinabi ng Diyos sa iyo. Tama mga kapatid, maaaring gamitin sila ni Satanas, pero hindi ko sinasabing galing sa demonyo ang kamag-anak o kaibigan mo. Maaaring gamitin ng kaaway ang bibig ng mga taong ito para kausapin ka at bigyan ng payong labag sa kalooban ng Diyos. Ayos ba? Ang payong ito ay magbubukas ng iyong espiritual na pananaw at naniniwala akong mapapalakas ka kung mananatili ka hanggang dulo. Salamat sa lahat ng sumusubaybay sa channel, lalo na sa mga nagkokomento mula sa labas ng Brazil at sa mga matagal na akong sinusundan. Sobrang saya ko dahil dito. Nitong mga araw na ito, may isang batang lumapit sa akin at nagsabi, "Pastor, sinusundan na kita simula pa 6 na taong gulang ako." 3 taon na akong sumusunod mga kapatid sa umaga't gabing panalangin. At niyakap ko siya at sinabi ko, "O anak, pagpalain ka nawa ng Diyos. Naway panatilihin ng Diyos ang pananampalatayang iyan na napakatapat at napakapuro na taglay mo mga kapatid. Purihin ang Diyos sa lahat ng bagay." Paki-subscribe ka lang sa channel ko. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, madali lang ito. I-click ang mag-subscribe at i-activate ang kampanilya para hindi ka ma-miss sa mga video ko. Ayos? Papuri sa Diyos mga kapatid. Gusto kong talakayin ngayon ang espiritual na pananaw at ang kahalagahan ng malinaw na pagtingin sa mga inihanda ng Diyos para sa iyo. Isipin natin si Jesus. Mag-isip tayo tungkol sa Kanya dito. Si Jesus. Dumating siya na may layunin na mamatay sa krus. Tiyak na mamatay sa krus para sa mga makasalanan. At sa buong panahon, gusto ng dyablo na iligaw si Kristo sa tamang landas. Sa katunayan, noong tinukso siya sa disyerto, dinala siya ng dyablo sa pinakamataas na lugar, sa mataas na bundok. Sinabi niya, "Yumuko ka sa harap ko at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito." Inalok niya ang kaluwalhatian at kayamanan ng mundo. Bakit? Ayaw ba ng dyablo na mapako si Jesus sa krus? Gusto niyang mag-shortcut si Jesus, na kung sasambahin lang niya si Satanas, makukuha niya ang lahat ng bagay kapalit nito. Bakit ipinangako ito ng dyablo? Dahil sa pagsuway ni Adan at Eva sa Diyos, nawala sa kanila ang kontrol. Si Satanas ang namumuno sa mundo ngayon, ayon kay Jesus na siyang nagsabi na siya ang prinsipe ng mundong ito. Sa mga pangyayari, madaling isipin na dyablo ang may kontrol sa mundo. Hindi ba mga kapatid? Akala nyo ba pabor ang Diyos sa aborsyon, pang-aabuso ng bata, karahasan, pagmamalupit at korupsyon? Hindi kalooban ng Diyos ang mga yan, mga kapatid. Impluwensya ito ng kasamaan dahil nasa ilalim ng masama ang mundo, ayon sa salita ng Panginoon. Kaya si Jesus ay dumating na may layuning mamatay sa krus. Pero hindi nagawa ni Satanas na sambahin siya ni Jesus dahil sinabi ni Jesus, "Satanas, lumayo ka sa akin dahil ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin." Sabi sa Biblia, umalis ang kaaway at naghintay ng susunod na pagkakataon. Ano ang naging kasunod na pagkakataon? Naganap ito sa loob ng bahay, mismo kay Jesus at sa disipulo niyang si Pedro. Nakakatuwa si Pedro dahil lagi siyang may mabuting intensyon. Gusto niyang protektahan si Jesus at kahit pinutol niya ang tainga ng sundalo, mabuti pa rin ang layunin niya. Sinabi rin niya kay Jesus na hindi siya papayag na ipako siya sa krus. Basahin ko sa iyo ang Mateo 16:21 hanggang 23. Pakinggan mong mabuti ang nakasulat.
Malinaw na sinabi ni Jesus sa mga alagad na pupunta siya sa Jerusalem at maghihirap ng matindi. Papatayin siya ng mga pinuno, punong pari at tagapagturo ng batas, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Tinawag siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan dahil sa pagsasabi ng mga ganoong bagay. "Hindi po, Panginoon," sabi niya, "hindi ito mangyayari sa inyo." Humarap si Jesus kay Pedro at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Satanas. Hadlang ka sa akin. Tinitingnan mo ang mga bagay ayon lamang sa pananaw ng tao at hindi sa pananaw ng Diyos." Amen? Mga kapatid, tingnan nyo. Napaka-interesante nito. Sa sandaling iyon, nalaman ni Pedro na si Jesus ay patungo sa krus dahil malinaw na sinabi ito ni Jesus sa kanya. Siya ay hahagupitin, pagmamalupitan, pagtatawanan at hahamakin. Sabi ni Pedro, "Panginoon, hindi ito mangyayari sa iyo." Noong panahong iyon, nagkaroon si Jesus ng espiritual na pag-unawa. Narinig niya ang tinig ni Satanas kay Pedro at sinabi, "Lumayo ka, Satanas. Umalis ka sa harap ko. Isa kang hadlang para sa akin. Iniisip mo lang ang mga bagay ayon sa pananaw ng tao at hindi ayon sa pananaw ng Diyos." Mga kapatid, nais kong sabihin, mag-ingat tayo sa mga may mabuting intensyon pero walang espiritual na pananaw. Naniniwala ako na marami sa inyo ay nag-iisip sa mga nagbibigay ng payo. Mag-ingat kayo mga kapatid. Alam mo, yung handa ka na sa isang direksyon pero biglang naisip mong dumaan na lang sa shortcut para mas mabilis makarating. Tapos, dumaan ka sa shortcut at nagulat ka nang ma-realize mong di pala maganda ang desisyon mo. Bakit? Kasi lubak-lubak at maraming liku-liku pala ang daan, tapos natagalan ka pa dahil sa dami ng traffic light. Sa madaling salita mga kapatid, hindi talaga sulit. Ganon din mga kapatid, kapag kumuha tayo ng shortcut, parang sa una, maganda. Pero pagkatapos ay mararanasan natin ang mga consequences. Kaya mag-ingat kayo sa mga shortcut. At tulad ng ginawa ni Jesus, dahil determinado si Jesus, pupunta ako sa krus. Pero maganda naman ang intensyon ni Pedro. Bakit ginamit ni Satanas ang bibig ni Pedro? Kasi tao lang ang pananaw ni Pedro noon, hindi mula sa Diyos. Ibig sabihin, hindi pa siya ganoon ka-espiritual. Hindi pa siya mature sa pananampalataya at di pa nauunawaan ang plano ng Panginoon. Akala niya natural na magtatagumpay si Jesus, mamumuno sa Israel at aalisin ang kapangyarihan ng Roma sa mga Hudyo. Iniisip niya si Jesus bilang matagumpay, pero hindi niya naisip na natalo o pinahiya si Jesus sa krus. Alam kong madali nating husgahan si Pedro ngayon. Pero mga kapatid, kung ako ang nasa posisyon niya, di ko rin alam ang gagawin ko pag nakita ko ang guro at Panginoon ko na sinasabing parurusahan at pahihiyain. Mga kapatid, kailangan nating makita mula sa pananaw ng Diyos. Minsan, kapag lumalapit ka sa taong may mabigat na pinagdadaanan, ano agad ang naiisip mo? Tutulungan mo ba siyang makaalis agad sa pagsubok? Pero paano kung si Diyos talaga ang naglagay sa kanya sa ganoong sitwasyon at kailangan niya talagang pagdaanan iyon? Maaaring maging hadlang ka, katulad ni Satanas noong ministeryo ni Jesus, siya ay naging hadlang. Kaya, mga kapatid, sa pagbibigay ng payo, kailangan natin ng espiritual na pag-unawa. Dahil kung wala nito, baka mas lumala pa ang sitwasyon. Tama ba? Naalala ko ngayon ang isang halimbawa kung saan sinabi ni Jesus sa mga disipulo, "Tingnan ninyo, ang kaibigan kong si Lazaro ay natutulog." Ibig sabihin, sinabi ni Jesus na namatay na siya. At sinabi niya, "Pupunta ako roon para gisingin siya. Pupunta ako roon para buhayin siyang muli." Nasa Judea si Lazaro, ngunit sabi ng mga disipulo, "Panginoon, noong huli kang nandoon, gusto kang batuhin ng mga tao. Sigurado ka bang gusto mong bumalik doon?" Sabi ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na ang isang araw ay may 12 oras? Ang naglalakad sa liwanag ay di natitisod dahil wala siya sa dilim." Ibig sabihin, sabi ni Jesus, "Ginagabayan ako ng Espiritu Santo, hindi ng damdamin o sariling isip." Hindi, ang aking Ama ang siyang nagkukumpirma kung saan ako dapat pumunta at ginagawa ko lamang ang inuutos ng aking Ama. Sinasabi ko lamang ang sinasabi ng aking Ama. Kaya mga kapatid, magpagabay tayo sa Espiritu Santo, hindi sa sarili nating palagay o damdamin. Ayon sa Kawikaan Kabanata 3,
Dito lang natin magagawa ang kalooban ng Ama. Ilan na bang tao ang nakikita natin ngayon mga kapatid? Parang nawala na sa kanya ang pagpapahid ng Diyos. Naligaw siya at di niya alam kung saan siya nadapa o naligaw. Kadalasan mga kapatid, ito ay dahil sa payo ng iba, lalo na kapag dumadaan siya sa shortcut. Ayaw na niyang pasanin ang krus o labanan ang kasalanan, kaya nagiging kampante siya. Kapag di niya namamalayan, lalong lumalayo siya sa Panginoon. Kakaunti na lang ang nangangaral ngayon at tila wala ng dating pagpapahid. Bakit kaya? Dahil sa isang punto, pumirma sila ng kasunduan na hindi ayon sa Diyos. Sa isang pagkakataon, hindi sila nagdasal bago magdesisyon o bago pumasok sa isang pakikipagpartner. Kailangan nating mag-ingat sa lahat ng paraan. Papuri sa Diyos. Mga kapatid, gusto ko lang ipaalala ang huling halimbawa. Si Apostol Paulo bago siya naging apostol. Isa siyang relihiyoso. Hindi ko alam kung natatandaan mo. Isa siyang relihiyosong Hudyo. Dahil lumalago ang Kristyanismo, inisip niyang banta ito sa Hudaismo. Dahil dito, sinimulan niyang usigin at ipapatay ang mga Kristiyano. Pinahirapan niya sila. Si Pablo ay naging malupit. Bakit? Mabuti ba ang intensyon niya? Mag-ingat kayo mga kapatid. Narinig ko na ang linyang ito tungkol sa impyerno. Maraming may mabuting intensyon sa impyerno dahil walang saysay ito kung di mo sinusunod ang kalooban ng Ama. Ginagawa ni Paulo ang utos ng relihiyon. Itinuturing niyang banta ang Kristyanismo sa Hudaismo kaya't nilalabanan niya ito. Ngunit sa katunayan, Diyos mismo ang kanyang nilalabanan. Kaya kailangan nating mag-ingat ng husto tungkol dito. Dahil baka ang nilalabanan natin ay gawa ng Espiritu Santo ng Panginoon. Amen? Kaya mag-ingat tayo hanggat maaari. Pero salamat sa Diyos, alam natin na si Paulo ay tunay na nagbago ng pananampalataya. Isang araw, nagpakita sa kanya si Jesus sa gitna ng daan at tinanong siya, "Paulo, bakit mo ako inuusig?" Ang talaga niyang inuusig ay mga Kristiyano. At doon niya na-realize ang kanyang pagkakamali. Bulag siya sa espiritual at hindi niya alam. Kaya gusto ko siyang ipagdasal ngayon. Nararamdaman ko na marami sa inyo ang nalalayo mga kapatid. Balik tayo sa presensya ng Panginoon. Kahit isang araw bawat pagkakataon. Inaanyayahan kitang samahan ako dito sa panalangin sa umaga, panalangin sa gabi para lumakas ka araw-araw. Huwag kang tumingin sa hinaharap, sa kinabukasan. Tumingin ka sa ngayon at dito. Magdesisyon kang lumakad kasama si Jesus at siya ang magbibigay sa iyo ng kakayahan. Amen? Tutulungan kanyang ayusin lahat ng aspeto ng buhay mo. Nung lumapit ako kay Jesus, mga kapatid, magulo ang buhay ko noon. Lahat ng bagay ay palpak. Lahat ay magulo. Pero si Jesus ang nag-ayos ng bawat bahagi ng buhay ko. Sa pamamagitan ng maraming pagsubok, maraming paghihirap din. Ginawa ng Diyos ang kanyang gawain sa buhay ko, sa aking pagkatao. Unti-unti niya akong ginawang mas kalmado, mas kahawig ni Jesus, pero hindi iyon naging madali. Nandito ako para sabihin, sulit sundin ang kalooban ng Panginoon. Purihin ang Diyos, kukunin ko na ang langis ng pagpapahid. Gusto kitang pahiran ng langis kahit malayo ka at nais kong magtiwala ka sa Panginoon. Hindi ba't hindi aksidente ang pagdating mo rito, mga kapatid? Madalas kong marinig ang mga patotoo dito na sinasabi, "Pastor, noong una kitang narinig, parang Diyos mismo ang kumausap sa akin na parang may taong kaharap." Mga kapatid, gawa ito ng Espiritu Santo. Sino ako para gumawa nito? Hindi kita lubos kilala, pero kilala ka ng Diyos at siya ang kausap mo ngayon. Aleluya! Naniniwala ako na ngayong araw ay hinipo ka na ng Diyos at lalo ka pa niyang hihipuin. Tama ba? Isulat sa komento, nangusap sa akin ang Diyos ngayon at tanggapin ang panalangin. Ibuka ang mga kamay ng ganito. Oh, at ipagdarasal kita. Ayos ba? Sa huli, hinihiling kong ibahagi mo ito. Alam kong may mga taong mahihipo ng Espiritu Santo dahil sa iyo. Sa pagbabahagi ng panalangin ito, purihin ang Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, Diyos at Ama, narito kami sa iyong harapan at nagpapasalamat ako dahil napakahirap, Ama. Sinubukan ng kaaway hadlangan ang pag-record ng video na ito ngayon. Parang matinding laban ito, ngunit binigay mo ulit ang tagumpay, Panginoon. Aleluya! Panginoon, salamat sa salitang ipinahayag mo sa akin at sa mga buhay na nahipo mo sa pamamagitan ko. Aleluya, Panginoon! Salamat sa lalaking ito at babaeng ito. Hinihiling ko, Panginoon,
Tapusin mo ang sinimulan mong gawain sa kanilang buhay, Ama. Simula ngayon, Panginoon, magsisimula ang bagong kwento. Ama, ibalik mo ang tupang naligaw at ang taong lubog sa kasalanan at naliligaw sa mundo. O Panginoon, aking Diyos, hindi naging madali ang mabuhay sa mundong ito, Ama. Madalas, sinusubukan ng kaaway na panghinaan kami ng loob. Sinusubukan kaming pigilan na magpatuloy. Ipinapakita niya sa atin ang mga shortcut at problema. Diyos ko, nahuhulog tayo roon. Maawa ka, Ama. Kailangan namin ang iyong biyaya, o Diyos ko. Inaabot ko ang aking mga kamay para sa iyong mga anak at hinihiling. Pahiran mo sila, Ama, ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naway madama ng taong ito ang apoy ng iyong Espiritu, aking Diyos. Lahat ng kasamaan at pang-aapi ay bumabagsak. Sa pangalan ni Jesus, itinataas ko ang tinig ko laban sa kasamaan at masamang pang-aapi. Lumayas ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ng kulam, lahat ng ginawa laban sa taong ito para sirain ang kanyang kasal, trabaho at kalusugan, itinataas ko ang aking tinig laban sa kulam sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ama, hinihiling ko na palibutan ng iyong mga anghel ang taong ito at matanggap niya ang iyong presensya at biyaya. Kung may narito man, Diyos ko, na di pa iniaalay ang buhay kay Jesus, o Diyos ko, Ama, isulat mo ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Patawarin mo, Diyos, ang kasalanan at burahin ang pagkakasala. Dalhin mo, Panginoon, ang kapayapaan na lampas sa pagkaunawa. O Panginoon, ipinaabot ko ang kapayapaan at hinihiling kong palakasin mo ang iyong mga anak at lingkod, aking Diyos. Itong mga espiritual na leader, mga taong pagod, nabibigatan, hirap ng umusad at manalangin o magbasa ng Biblia. O aking Diyos, aking Ama, ibalik mo sila sa unang pag-ibig at baguhin mo sa loob ng taong ito, aking Diyos, ang isang matatag na espiritu, isang matatag na pananampalataya. O aking Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng ginawa mo dito ngayon. Salamat, Panginoon, sa mga sandaling ito ng panalangin. Salamat sa panalangin sa umaga, sa gabi. At higit sa lahat para sa bawat nandito na nakikibahagi at nakikinig sa mensaheng ito. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat na ako sa iyo. Amen. Luwalhati sa Diyos. Hallelujah.